putek. Paulit-ulit niyang hinampas ang manibela. Sa bawat malakas na buhos ng ulan sa windshield ng kanyang mamahaling sasakyan, kasabay nito ang sunod-sunod na busina mula sa mga nasa likuran niya. Tila nakikisabay ang langit sa gulo ng kanyang isip at sa kaguluhang nangyayari sa kahabaan ng EDSA. Wala nang mas isusumpa pa sa araw na ito. Ang pinakamahalagang meeting ng kanyang kumpanya. Ang multi-million peso deal na magtatakda ng kinabukasan ng lahat ng empleyado niya. At heto siya, stranded sa gitna ng kalsada, habang ang makina ng kanyang kotse ay paulit-ulit lang na pumipiyok sa tuwing sinusubukan niyang paandarin. Napasabunot si Althea sa kanyang buhok, wala nang pakialam kung masira man ang ayos nito. Huli na siya ng 15 minuto. Sa mundo ng negosyo, ang 15 minuto ay katumbas na ng habambuhay. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Sa screen, kumikislap ang pangalang My Little CEO. Agad niyang pinindot ang answer button at sinubukang pakalmahin ang sariling boses. "Baby, Mommy's here." "Mommy!" Isang garalgal na boses ng bata ang sumagot, sinasabayan ng malakas na kulog. "It's so dark! I'm scared, Mommy!" Napapikit si Althea. Ang puso niyang kanina lang ay puno ng galit at pagkabahala para sa kumpanya ay biglang napuno ng pag-aalala para sa kanyang nag-iisang anak. "Don't be scared, Sofia. Nakausap na ni Mommy si Yaya mo, di ba? She's there with you." "But I want you here." Lalong umiyak ang bata. "Mommy's on her way, baby. May inayos lang si Mommy saglit, I promise." Isang katok sa bintana ng kanyang sasakyan ang pumutol sa kanyang sasabihin. Sino na naman ba ito? Inis na ibinaba ni Althea ang bintana ng kaunti. Isang lalaking nakauniforme ng driver ang bumungad sa kanya, may hawak na payong. Sa kabila ng basang buhok na bumagsak sa kanyang noo, may isang tipid na ngiti sa mga labi nito. "Ma'am Althea Roxas?" Tanong ng lalaki. Kalmado ang boses nito. Kabaligtaran ng kaguluhan sa paligid. "Yes, what is it?" Mataray niyang sagot, habang nasa kabilang linya pa rin si Sofia. "Ako po si Miguel de Leon, ma'am. Pinapunta po ako ng agency. Ako po ang papalit sa driver ninyo na nag-emergency leave." Napatingin si Althea sa lalaki mula ulo hanggang paa. Ngayon lang niya napansin. Ang assistant niya ang dapat umasikaso nito. Sa sobrang pagmamadali niya, siya na mismo ang nag-drive. "My car broke down. I can't." "Mommy, who's that?" Tanong ni Sofia sa telepono. Halatang naririnig ang usapan. "Just a second, baby." Binalik ni Althea ang tingin kay Miguel. "Can you get me to Makati in 10 minutes? Isang mabilis na tingin sa traffic ang ginawa ni Miguel. "Hindi po, ma'am. Pero kaya po kitang ihatid doon ng ligtas." May isa pa siyang sasakyan na nakahimpil sa gilid. Narinig ni Althea ang isa na namang paghikbi ni Sofia. Wala na siyang ibang maisip. Wala ng oras. "Fine, let's go." Mabilis niyang sabi. Mabilis na kinuha ni Althea ang kanyang laptop bag at mga papeles. Paglabas niya ng kotse, agad siyang ipinayong ni Miguel papunta sa isang simpleng sedan na nakaparada sa di kalayuan. "Mommy, I'm still scared," sabi ulit ni Sofia sa telepono. Pagpasok sa loob ng sasakyan, hinarap ni Althea ang kanyang cellphone. Pilit na ngumingiti, kahit na ang totoo ay gusto na niyang sumabog. "Baby, listen to Mommy." "Ma'am," mahinang sabi ni Miguel mula sa driver's seat. "Kung okay lang po, pwede ko po bang subukang kausapin siya?" Napatigil si Althea. Ang isang estranghero? Kakausapin ang anak niya? Nag-alinlangan siya, pero nang marinig niya ang isa na namang malakas na paghikbi mula kay Sofia, iyon na yon. Ang tunog na yon ang kayang bumasag sa kahit anong pader na itinayo ni Althea sa kanyang puso. Ang pagiging ina ang kanyang kahinaan at kalakasan. Walang imik, iniabot niya ang kanyang mamahaling cellphone sa lalaking kadarating lang sa buhay niya. "Sofia?" Marahang tanong ni Miguel sa telepono. "Ako to si Tito Miggy, kaibigan ni Mommy."
Natahimik ang bata sa kabilang linya. Si Althea naman ay napatingin lang sa salamin sa harap. Pinagmamasdan ang reaksyon ng kanyang bagong driver. May kakaibang init sa boses nito, isang katiwasayan na matagal na niyang hindi naririnig. "Hello, Tito Miggy?" Mahinang sagot ng bata. "Oo, ako nga," nakangiting sabi ni Miguel. "Alam mo ba, paborito kong sound sa buong mundo ay yung kulog. Kasi parang nagda-drum solo ang mga anghel sa langit. Ang galing, di ba?" Isang mahinang pagtawa ang naririnig ni Althea mula sa speaker. Hindi tawa ng tuwa, kundi tawa ng isang batang na sorpresa. "Talaga po? Oo naman. At alam mo ba, pagkatapos ng ulan at kulog, lalabas si Mr. Sun at magkakaroon ng rainbow. Kaya, huwag ka nang matakot ha, kasi parating na si Mommy at parating na rin ang rainbow." Ilang sandali pa ng kwentuhan at himala. Ang umiiyak na si Sofia ay napalitan ng isang batang sabik na naghihintay ng bahaghari. Nakarating sila sa gusali ng opisina ni Althea. Tahimik ang buong biyahe. Walang nagsalita. Ngunit ang katahimikang yon ay hindi nakakabingi. Mayroon itong bigat. Isang pag-unawa na hindi kailangan ng salita. Bago bumaba, kumuha ng malaking halaga si Althea mula sa kanyang wallet. "Here," sabi niya. Iniabot ang pera kay Miguel. "For your trouble." Tiningnan lang ni Miguel ang pera. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ni Althea sa pamamagitan ng rear view mirror. Isang tipid ng ngiti ang muling gumuhit sa kanyang mga labi. "Ang nangiti po ng anak ninyo, ma'am. Sapat na bayad na." Isinara niya ang pinto bago pa man makasagot si Althea. Naiwan siyang tulala. Ang mga kamay ay nabipiyas, nakabitin sa hangin. Hawak ang perang tinanggihan ng kanyang bagong driver. Pagod na isinara ni Miguel ang pinto ng kanyang maliit na apartment. Ang malakas na ulan kanina ay napalitan na ng ambon, ngunit ang lamig ay nanunuot pa rin sa kanyang mga buto. Ibang-iba ang pakiramdam sa loob ng kanyang tahanan kumpara sa mamahaling sasakyan ni Ma'am Althea. Doon, amoy leather at mamahaling pabango. Dito, amoy kape at lumang libro. Huminga siya ng malalim. Simple lang ang kanyang tinitirhan. Isang salas na nagsisilbi ring kusina at isang maliit na kwarto. Ngunit para sa kanya, sapat na ito. Ang mahalaga, malinis at tahimik. Habang nagpapakulo ng tubig para sa kape, hindi niya maiwasang isipin ang kanyang bagong amo. Si Althea Roxas, matalim kong tumingin, matigas kong magsalita. Halatang sanay na siya, ang laging nasusunod. Pero sa likod ng matigas na anyo na yon, nakita ni Miguel ang isang bagay na pamilyar sa kanya. Isang bakas ng kalungkutan sa mga mata nito na hindi kayang itago ng kahit anong mamahaling damit o pampaganda. At si Sofia, napangiti si Miguel nang maalala ang boses ng bata sa telepono. Isang boses na puno ng takot na napalitan ng pag-asa. May kung anong kumurot sa kanyang puso. Matagal na rin mula nang makaramdam siya ng ganitong gaan. Ang pakiramdam na may nagawa kang mabuti para sa iba. Matapos humigop ng mainit na kape, naupo siya sa gilid ng kanyang kama. Mula sa ilalim nito, hinila niya ang isang lumang baul na kahoy. Dito nakatago ang lahat ng natitira sa dati niyang buhay. Binuksan niya ito. Ang unang bumungad ay ang mga makakapal na libro tungkol sa engineering at software development. Hinaplos niya ang mga ito, ramdam ang gaspang ng alikabok. Sunod ay ang kanyang diploma, nakarolyo pa at may laso. Engineer Miguel de Leon, tila pangalan na yon ng ibang tao. At sa pinakailalim ng baul, naroon ang isang bagay na pilit niyang kinakalimutan, ngunit hindi niya magawang itapon. Isang litrato. Kinuha niya ito. 2 binatang lalaki ang nasa larawan, nakangiti at nakaakbay sa isa't isa. Sa likod nila ay isang salaming pinto na may nakaukit na pangalan, Innovatech Solutions. Ang isa sa mga lalaki ay siya,
mas bata ng 5 taon. Ang mga matay nagniningning sa pangarap. Ang isa naman, nagtiim ang bagang ni Miguel. Ang nangiti sa mukha ng lalaking yon, sa litrato, ay isang kasinungalingan. Isang maskara na tumago sa ahas, na sumira sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Mabilis niyang itinago ang litrato at sinagot ang tawag. "Nay, kumusta po kayo?" Anya, pilit na pinapas nagtiim ang bagang ni Miguel. Ang ngiti sa mukha ng lalaking iyon, sa litrato, ay isang kasinungalingan. Isang maskara na tumago sa ahas na sumira sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Mabilis niyang itinago ang litrato at sinagot ang tawag. "Nay, kumusta po kayo?" Anya, pilit na pinapasigla ang kanyang boses. "Ayos lang kami dito, anak," sagot ng kanyang ina sa kabilang linya. "Ikaw ang kumusta? Nakahanap ka na ba ng trabaho?" Isang pamilyar na bigat ang dumagan sa dibdib ni Miguel. Ang bigat ng pag-aalala ng isang ina. "Opo nay. May bago na po akong trabaho." "Maayos naman po," sagot niya. Hindi na idinetalye pa. Ayaw niyang mag-alala pa ang ina. Para sa kanila, isa pa rin siyang engineer na pansamantalang nagpapahinga. "Mabuti naman kung ganun, anak. Laging kang mag-iingat dyan, ha? At magdasal." "Opo, nay. Kayo rin po." Pagkatapos ng tawag, napabuntong hininga si Miguel. Determinado siya. Kahit anong trabaho pa ito, gagawin niya ang lahat para makabangon muli. Para sa kanyang pamilya, para sa sarili niya. Bago matulog, isinantabi niya ang baul. Ngunit bago niya ito isara, may nahagip ang kanyang mata. Isang lumang business magazine na naipit sa ilalim, naiwan marahil ng dating umuupa sa apartment. Kinuha niya ito, handa nang itapon, nang bigla siyang mapatigil. Ang mukha sa cover. Kilalang kilala niya ito. Ang babaeng matalim tumingin. Ang amo niya. Si Althea Rojas, ngunit hindi siya nag-iisa. Katabi niya, ang braso ay nakaakbay sa bewang ni Althea na para bang pag-aari niya ito ay ang lalaking kasama niya sa kupas na litrato. Ang kasosyo niya, ang traidor, si Victor Montenegro. Nabitawan ni Miguel ang magazine. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Sa ilalim ng mga larawan nila, may nakasulat na malalaking letra. Power couple. Ang pagtatambal ni na Montenegro at Roxas na magpapabago sa mundo ng teknolohiya. Napasalampak si Miguel sa sahig. Ang babaeng sinisikap niyang pagsilbihan. Ang babaeng may anak na nagpangiti sa kanya ay ang babaeng minahal ng taong sumira sa buhay niya. Ang mundo ay mas maliit pala kaysa sa inaakala niya. At mas malupit. Lumipas ang mga araw. Sinikap ni Althea na panatilihin ang isang pader sa pagitan niya at ng kanyang bagong driver. Professional. Malamig. Walang personalan. Ganoon dapat. Iyon ang nakasanayan niya. Ngunit si Miguel ay tila isang sinag ng araw na pilit tumatagos sa kahit anong siwang. Tuwing umaga, pagpasok niya sa kotse, meron ng isang tasa ng kape na naghihintay para sa kanya sa cup holder. Barako, black, walang asukal. Eksakto sa gusto niya. Hindi niya maalalang sinabi niya ito sa kanya. Kapag sinusundo naman nila si Sophia mula sa eskwela, ang paboritong nursery rhyme ng bata, ang agad na tumutugtog sa radyo. Napapansin ni Althea sa salamin kung paano sumisilay ang nangngiti sa mukha ni Sophia sa tuwing gisuwing kinakausap siya ni Tito Miggy tungkol sa kung anong nangyari sa eskwela. "Wala lang po iyon, ma'am. Napapansin ko lang po." Iyon lang ang palaging sagot ni Miguel sa tuwing tatanungin niya kung paano nito nalaman ang mga maliliit na bagay na yon. Naiinis si Althea. Naiinis siya dahil nasisira ang pader na matagal niyang itinayo. Ang mga maliliit na kabutihang yon ay mga maliliit na martilyo na unti-unting lumalamat sa kanyang bakal na depensa. Isang hapon,
Habang nasa kalagitnaan siya ng isang napakahalagang board meeting, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text mula sa eskwela ni Sofia. Ma'am Roxas, Sofia has a high fever. Please pick her up immediately. 1,000 karayom ang tila tumusok sa puso ni Althea. Napatingin siya sa mga miyembro ng board na seryosong nakikinig sa kanyang presentasyon. Hindi niya ito maaaring iwan. Ito ang deal na magliligtas sa kumpanya. Ngunit ang anak niya, nanginginig ang mga kamay na tinawagan niya ang kanyang katulong. Walang sumasagot. Tinawagan niya ang kanyang assistant. Nasa isa ring mahalagang meeting. Wala na siyang ibang maisip. Sa huling pagkakataon, tinawagan niya ang numerong nakarehistro sa ilalim ng pangalang driver. "Hello, ma'am?" Sagot ni Miguel. "Miguel," sabi ni Althea. Pilit pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. "Si Sofia. Nasa clinic ng school. Mataas ang lagnat. Pwede mo ba? Pwede mo ba siyang sunduin? Please, hindi ako makaalis dito. Papunta na po ako." Iyon lang. Walang dagdag na tanong. Walang pag-aalinlangan. Mabilis at tiyak. Makalipas ang 1 oras na para bang 1 taon para kay Althea, natapos din ang meeting. Hindi na siya nagpaalam. Nagmamadali siyang lumabas at halos takbuhin ang elevator pababa. Sumakay siya ng taxi. Ang isip ay lumilipad na sa kanyang bahay. Pagbukas niya ng pinto, isang di inaasahang tanawin ang kanyang naabutan. Ang bahay niya, na karaniwang tahimik at malinis sa paraang malamig, ay may kakaibang init. Mula sa sala, may mahinang ilaw mula sa lampshade. At doon, sa sofa, nakahiga si Sofia, balot na balot ng kumot. Sa tabi niya, sa isang maliit na upuan, nakaupo si Miguel. May hawak siyang libro ng mga pambatang kwento at binabasahan niya ang kanyang anak sa isang mahinang boses. May bimpo sa noo ni Sofia at may isang palanggana ng maligamgam na tubig sa sahig. Napatigil si Althea sa may pintuan, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Naramdaman ni Miguel ang kanyang presensya at lumingon ito. Ngumiti ito ng tipid. "Okay na po siya, ma'am. Napainom ko na po ng gamot at bumaba na po ang lagnat. Nakatulog na po." Dahan-dahang lumapit si Althea. Hinawakan niya ang noo ng kanyang anak. Hindi na ito kasing init ng kanina. Humarap siya kay Miguel. Sa unang pagkakataon, hindi bilang isang amo sa isang empleyado. Tiningnan niya ito bilang isang tao. Bilang isang lalaking nag-alaga sa pinakamahalagang bagay sa buhay niya. "Salamat," halos pabulong niyang sabi. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito?" "May mga bagay po, ma'am, na hindi kailangan ng dahilan," sagot lang ni Miguel. Sa sandaling iyon, ang lamat sa pader na bakal ni Althea ay tuluyan ng naging isang butas. Isang butas na pinasok ng liwanag. At sa gitna ng katahimikan, isang matinis na boses ang bumasag dito. "Althea!" Sabay silang napalingon sa pintuan. Nakatayo doon ang kanyang tita Lorna, nakataas ang kilay at ang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin mula kay Althea papunta kay Miguel at pabalik. Huli na nang maalala ni Althea na ngayon pala ang dating nito mula sa probinsya. Hinila ni Tita Lorna si Althea sa isang sulok, palayo kay Miguel, pero sapat na ang lakas ng boses para marinig pa rin. "Anoong klaseng kahihiyan ito, Althea? Bakit mo pinapapasok ang driver sa pamamahay mo?" Nakatayo lang si Miguel sa isang tabi. Hindi gumagalaw habang naririnig niya ang matinis na boses ni Tita Lorna. Ang bawat salita ay tila isang malaking batong ipinupukol hindi lang kay Althea, kundi pati na rin sa kanya. Kahihiyan. Driver lang. Sanay na siyang marinig ang mga salitang iyon. Mula nang mawala sa kanya ang lahat, ang mga salitang iyon ang naging anino niya. Ngunit ngayong gabi, habang nakikita niya ang pagkunot ng noo ni Althea at ang pagod sa mga mata nito, iba ang tama. Mas masakit. "Tita, please,
Narinig niyang sagot ni Althea. Ang boses ay pagod na. He helped me. He helped Sophia. May katulong ka para dyan, Althea. Hindi trabaho ng driver ang mag-alaga ng bata. Hindi na hinintay ni Miguel na matapos ang usapan. Dahan-dahan siyang lumabas ng pinto. Dala-dala ang bigat ng mga salitang naririnig. Habang naglalakad siya sa ilalim ng mga ilaw ng poste sa kalsada, bumalik sa kanyang isip ang alaala ng isa pang boses. Isang boses na malumanay pero puno ng lason. Ang boses ni Victor. Miggy partner, you have to understand, sabi nito sa kanya noon habang nakaupo sila sa loob ng opisina na pareho nilang itinayo. This is just business. And in business, there are winners and losers. You're a good engineer but you're not a winner. Naalala ni Miguel ang lamig sa loob ng conference room. Naalala niya kung paano iprinisenta ni Victor ang mga dokumentong pineke nito para palabasin na siya si Miguel, ang may kasalanan sa pagkalugi ng Innovatec. Naalala niya ang mga tingin ng mga dating katrabaho, mga tingin ng pagdududa at pagkadismaya. Si Victor, ang kaibigan niya, ang kasosyo niya, ang nagbaon sa kanya sa limot, napahigpit ang kamao ni Miguel. Galit. Iyon ang unang naramdaman niya nang matuklasan niyang si Althea at si Victor ay may nakaraan. Ngunit habang tumatagal, habang nakikita niya kung paano kumilos si Althea, kung paano nito pinalalaki mag-isa si Sophia, kung paano ito nagtatago sa likod ng isang pader na bakal, ang galit ay unti-unting nahahaluan ng awa. Biktima rin si Althea, isa rin siyang nasaktan ni Victor. Marahil, mas malala pa. Kinabukasan, mas naging mapagmasid si Miguel. Napansin niya kung paano bahagyang napapatalon si Althea kapag may biglang bumagsak na gamit sa opisina. Napansin niya kung paano nito iniiwasan ang anumang usapan tungkol sa ama ni Sofia. Napansin niya ang mga gabing pauwi na sila. Nakatingin lang ito sa bintana, malalim ang iniisip. Tila pasan ang buong mundo. Isang gabi, pagod na pagod si Althea mula sa maghapong pakikipag-away sa mga kliyente. Habang nasa biyahe, sa gitna ng traffic, hindi nito namalayang nakaidlip na ito sa pagod. Ang ulo niya'y dahan-dahang tumagilid, sasandig sana sa malamig at matigas na salamin ng bintana. Ngunit bago pa man ito tumama, naramdaman ni Althea ang isang malambot na bagay na sumalo dito. Maingat na inilagay ni Miguel ang kanyang nakatuping jacket sa pagitan ng ulo ni Althea at ng bintana. Hindi siya nagsalita. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa pagmamaneho na para bang iyon ang pinakanatural na bagay sa mundo. Kahit sa gitna ng antok, naramdaman yon ni Althea. At sa isang saglit, sa gitna ng traffic sa EDSA, nakaramdam siya ng kapayapaan. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Pagdating ni Althea sa kanyang opisina kinabukasan, isang itim na flower box ang nakapatong sa kanyang lamesa. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, naroon ang isang dosenang rosas na itim, walang bango. Tila sumisip-sip ng liwanag sa silid. May isang maliit na card sa gitna. Nanginginig ang kamay na binuksan niya ito. Isang salita lang ang nakasulat sa magarbong pagkakasulat. Victor. Nabitawan ni Althea ang card na para siyang napaso. Mabilis niyang isinara ang kahon at itinapon ito sa basurahan na para bang ito'y isang lason. Napasandal siya sa kanyang lamesa, habol ang hininga. Ang mga itim na rosas, iyon ang ibinibigay ni Victor sa kanya sa tuwing nagkakamali siya noon. Isang paalala kung sino ang may kontrol. Isang paalala ng kadiliman. Ang pagbabalik ni Victor ay hindi lang isang bulaklak. Iyon ang simula ng bagyo. Ang takot ay isang lason. Mabilis itong kumakalat. Mula sa puso, aakyat ito sa lalamunan at kakalat sa buong sistema hanggang sa hindi ka na makahinga. Ganoon ang naramdaman ni Althea. Sinubukan niyang baliwalain ito. Trabaho. Iyon ang kanyang sandata. Ibinaon niya ang sarili sa mga papeles, meetings at tawag.
Ngunit ang anino ni Victor ay sumusunod sa kanya. Isang Sabado, para makabawi kay Sofia, dinala niya ito sa mall. Isang pambihirang araw na para lang sa kanilang dalawa. Habang kumakain sila ng ice cream, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Althea, what a surprise! Nanginig ang kamay ni Althea na may hawak sa kutsara. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo doon, si Victor Montenegro. Nakangiti na, para bang isa siyang matagal ng kaibigan. Ang kanyang mamahaling suit, ang kanyang perpektong ayos na buhok, ang kanyang mga matang mapang-akit. Lahat ay pareho. Ngunit para kay Althea, ang nakikita niya ay isang halimaw. Anong ginagawa mo dito? Malamig niyang tanong, habang automatikong hinila si Sofia papalapit sa kanya. I just happened to be in the area, sabi ni Victor, ang mga matay bumaba kay Sofia. And this must be Sofia. You look just like your mother, little one. Akmang hahawakan ni Victor ang pisngi ni Sofia nang isang anino ang humarang sa pagitan nila. Sir, sabi ni Miguel, na kanina pa palang nakabantay sa di kalayuan. Oras na po para sa appointment ninyo, ma'am. Kalmado ang boses ni Miguel, ngunit matatag ang kanyang pagkakatayo. Siya ang naging pader sa pagitan ni Althea at ng multo ng kanyang nakaraan. Tumingin si Victor kay Miguel mula ulo hanggang paa, isang tingin ng pag-insulto, bago ibinalik ang pekeng na ngiti kay Althea. You're sereno mo. Driver, sabi ni Victor, puno ng pang-uuyam. I'll see you around, Althea. At umalis na ito. Hindi na natapos ni Sofia ang kanyang ice cream. Ang dating masayang araw ay nabalot ng tensyon. Ang mga sumunod na araw ay mas lumala. Isang malaking kliyente ang biglang umatras sa isang deal. Walang dahilan. Alam ni Althea kung sino ang may gawa. Sinisira siya ni Victor, hindi sa paraang marahas, kundi sa paraang masakit, sa pamamagitan ng pagwasak sa lahat ng pinaghirapan niya. Isang gabi, hindi na niya nakayanan. Nagkaroon siya ng masamang panaginip. Bumalik siya sa dati nilang bahay, sa isang gabing madilim. Ang mga sigaw, ang basag na salamin, ang sakit. Nagising si Althea na sumisigaw, basang-basa ng pawis. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, nanginginig sa takot sa sarili niyang kwarto. Kinabukasan, pagod ang kanyang katawan at isip. Sa biyahe pa uwi, walang nagsasalita. Tanging ang tunog lang ng radyo ang maririnig. At sa di inaasahan, isang pamilyar na kanta ang tumugtog. Ang kantang palaging pinapatugtog ni Victor pagkatapos nilang mag-away, na para bang kayang burahin ng musika ang lahat ng sakit. Hindi na napigilan ni Althea. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Sinundan pa ng isa at isa pa. Walang tunog. Tahimik lang siyang umiiyak sa dilim ng sasakyan. Ang babaeng kilala bilang Iron Lady ay tuluyan ng gumuho. Naramdaman niya ang paghinto ng sasakyan sa gilid ng kalsada. Pinatay ni Miguel ang radyo. Hindi ito nagsalita. Hindi ito nagtanong. Kumuha lang ito ng isang malinis na panyo mula sa glove compartment at tahimik na iniabot sa kanya. Tinanggap ito ni Althea. Doon, sa gilid ng isang abalang kalsada, sa loob ng kotse kasama ang kanyang driver, umiyak siya ng umiyak. Inilabas niya ang lahat ng takot at galit na matagal na niyang kinimkim. At si Miguel, nanatili lang sa kanyang tabi. Isang tahimik na presensya, isang sandalan. Nang sa wakas ay tumahan siya, nakaramdam siya ng kaunting gaan. Ngunit pagdating niya sa bahay, may isang sobre na naghihintay sa kanya. Isang courier. Binuksan niya ito. Sa loob ay mga opisyal na dokumento. Ang mga mata niya'y mabilis na nagbasa sa mga nakasulat. Petition for custody of the minor. Sofia Roxas. At sa ilalim ang dahilan. Allegations of the mother's mental and emotional instability, rendering her unfit to be a parent. Nabitawan ni Althea ang mga papel. Ang mga ito'y nagkalat sa sahig na parang mga tuyong dahon.
ang kanyang kumpanya, ang kanyang isip, at ngayon, ang kanyang anak. Kukunin ni Victor ang lahat. Nakita ni Miguel ang lahat. Mula sa kinatatayuan niya sa may pinto, nakita niya ang pagbagsak ng mga papel. Nakita niya ang pagkawala ng kulay sa mukha ni Althea. Nakita niya kung paano ito napahawak sa dingding para suportahan ang sarili, na para bang ang mga salitang nabasa nito ay isang malakas na suntok na nagpatumba sa kanya. Sa sandaling iyon, hindi na si Ma'am Althea Roxas, ang CEO, ang nakita niya. Nakita niya ang isang ina na nasa bingit ng pagkawala ng kanyang anak. At sa sandaling iyon, may nagbago sa loob ni Miguel. Ang awa ay naging determinasyon. Ang pagnanais na tumulong ay naging isang obligasyon. Hindi na ito laban ni Althea lang. Laban na rin niya ito. Kinabukasan, sinabi niyang may kailangan siyang asikasuhin na personal. Isang kasinungalingan, pero para sa mas malaking katotohanan, alam niyang hindi niya kayang labanan si Victor Montenegro bilang si Miggy ang driver. Pero marahil, kaya niya itong labanan bilang si Miguel de Leon ang engineer. Ang una niyang pinuntahan ay isang maliit na coffee shop sa isang sulok ng Quezon City. Doon, naghihintay sa kanya ang isang dati niyang kasamahan sa Innovatec, si Leo. Miggy! Bati ni Leo, hindi makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Ang tagal na. Leo, salamat sa pagpunta ka, sagot ni Miguel. Diretsong umupo. Wala akong paligoy-ligoy. Kailangan ko ng tulong mo. Tungkol kay Victor. Agad na umiling si Leo, ang mga matay ligalig na tumitingin sa paligid. Wala akong alam, Miggy. Matagal na yon. Ayoko ng gulo. Hindi ito para sa akin, Leo, mariing sabi ni Miguel. May ginugulo siyang pamilya, isang ina, at isang batang walang kalaban-laban. Alam kong may alam ka. Kahit ano, kahit pinakamaliit na bagay na hindi tama sa mga operasyon ng kumpanya niya ngayon. Nakita ni Miguel ang pag-aalinlangan sa mukha ng dati niyang kaibigan. Nakita niya ang takot. May mga bulungan, Miggy. Halos pabulong na sabi ni Leo. Tungkol sa mga importasyon ng hardware mula China. May mga discrepancies daw sa declared value at sa tunay na specs ng mga parts. Pero bulungan lang yon. Walang may lakas ng loob na mag-imbestiga. Salamat, Leo. Sapat na yan. Mula sa coffee shop, nagtungo si Miguel sa isang internet cafe. Sa loob ng isang maliit na cubicle, binuksan niya ang kanyang lumang laptop. Ang mga daliri niya, na sanay na sa manibela, ay muling sumayaw sa keyboard. Bumalik ang lahat. Ang mga codes, ang mga sistema, ang mga paraan para hanapin ang isang karayom sa gitna ng isang dambuhalang dayami. Hindi ito simpleng pag-Google. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa engineering para hanapin ang mga publicly available na shipping manifests at corporate filings. Nag-cross-reference siya ng mga serial numbers at mga supplier. Oras ang lumipas. At pagkatapos, nakita niya ito. Isang maliit na lamat sa bakal na pader ni Victor. Isang shipment na idineklarang high-grade processors. Pero ang serial numbers ay tumutugma sa mga murang, depektibong parts. Isang transaksyon ng pandaraya. Maliit, pero isang simula. Gabi na nang makabalik si Miguel. Naabutan niya si Althea sa sala, nakatulala habang nakatingin sa mga papeles mula sa abogado. Saan ka galing? Tanong ni Althea. Ang boses ay walang buhay. May inasikaso lang po akong personal, ma'am. Pasensya na po, sagot ni Miguel. Hindi niya maaaring sabihin ang totoo. Hindi pa ngayon. Ayaw niyang bigyan ito ng huwad na pag-asa. Tumango lang si Althea. Habang papasok si Miguel sa kanyang sasakyan sa parking lot ng kondominium para umuwi, isang lalaking naka-jacket ang biglang humarang sa kanyang daraanan. Miguel de Leon? Tanong ng lalaki. Ang boses ay magaspang. Ako nga, maingat na sagot ni Miguel. May inihagis ang lalaki sa paanan niya. Isang makapal na brown envelope.
Nang tumingala si Miguel, wala na ang lalaki. Naglaho na sa dilim. Yumuko siya at kinuha ang envelope. Pagbukas niya, bumungad sa kanya ang makakapal na tali ng pera. Libo-libo. At sa ibabaw nito, isang maliit na papel na may nakasulat na mensahe. Layuan mo si Althea Roxas kung gusto mo pang mabuhay. Tiningnan ni Miguel ang pera sa kanyang kamay, ang simbolo ng insulto ni Victor. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang tingin sa bintana ng apartment ni Althea sa itaas. Ang ilaw sa kwarto ni Sofia ay bukas pa. Hindi takot ang naramdaman niya, kundi galit. Isang galit na nagbigay sa kanya ng tapang. Ang banta ni Victor ay hindi nawala. Sa katunayan, mas lalo pa itong tumindi. Ngunit mayroong nag-iba sa loob ni Althea. Ang takot na halos lumumpo sa kanya ay napalitan ng isang matigas na determinasyon. Ang pananakot sa kanyang kumpanya ay kaya niyang tiisin. Ngunit ang pagbabantang kunin si Sofia, iyon ay pagdeklara ng giyera. At sa giyerang ito, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Nariyan si Miguel. Ang kanyang tahimik na presensya ay naging isang pader na masasandalan. Hindi siya nagbibigay ng payo, kung hindi tinatanong. Hindi siya nanghihimasok, ngunit palagi siyang nariyan. Isang tasang kape sa umaga, isang paboritong kanta para kay Sofia, isang panatag na tingin sa rearview mirror sa tuwing pakiramdam niya ay bibigay na siya. Isang Sabado ng umaga, pagod na pagod si Althea sa pakikipag-usap sa mga abogado buong linggo. Inaasahan niya ang isa na namang weekend na babad sa mga dokumento at pag-aalala. Ngunit pagbaba niya, nakita niya si Miguel na nakatayo sa tabi ng kotse. May hawak na isang picnic basket at isang maliwanag na kulay rosas na bisikleta. Ano to? Tanong ni Althea. Nakakunot ang noo. Hindi po pwedeng puro na lang laban, ma'am. Nakangiting sabi ni Miguel. Kailangan din pong magpahinga ng mga sundalo. At may nangako po ako kay Sofia na tuturuan ko siyang magbike. Sa unang pagkakataon, hindi kumontra si Althea. Hinayaan niya ang sarili na dalhin ng agos. Dinala sila ni Miguel sa isang parke na hindi pa nila napupuntahan, malayo sa gulo ng syudad. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, inilatag nila ang isang banig. Habang abala si Miguel sa pag-aayos ng pagkain, simpleng sandwich at fruit juice lang, si Althea ay naupo lang at pinanood ang kanyang anak na masayang tumatakbo sa damuhan. Isang ngiti ang kumawala sa kanyang mga labi na hindi niya napigilan. Kailan pa ang huling beses na nakaramdam siya ng ganitong kapayapaan? Pagkatapos kumain, dumating na ang pinakahihintay na sandali. Ang pag-aaral magbike. Si Althea, tulad ng isang tipikal na ina, ay hindi mapakali. Dahan-dahan lang, baka mahulog siya. Miguel, hawakan mo ng mabuti. Ngunit si Miguel ay puno ng pasensya. Kaya niya po yan, ma'am. Kailangan niya lang pong matutunang magtiwala sa sarili niya. Paulit-ulit na itinulak ni Miguel ang bisikleta, tumatakbo sa likod nito, habang si Sofia ay tuwang-tuwang sumisigaw. Ilang beses itong natumba, pero hindi ito umiyak. Agad siyang tinutulungan ni Miguel na tumayo, pinapagpagan ng damit at sinasabihan ng, okay lang yan. Ganyan talaga sa simula. At pagkatapos, nangyari ang himala. Sa isang tulak, pumadyak si Sofia at umandar ang bisikleta ng mag-isa. 5, 10, 15 segundo. Nakatingin si Althea, ang kamay ay nasa bibig, ang mga matay nanlalaki. Tumingin si Sofia sa kanya, sumisigaw, "Mommy, look! I'm doing it!" Napuno ng luha ang mga mata ni Althea. Hindi luha ng lungkot, kundi luha ng purong kaligayahan. Tumingin siya kay Miguel na nakatayo sa di kalayuan. Pawisan, ngunit nakangiti habang pinagmamasdan din ng bata. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa tingin na yon, nagpasalamat si Althea. Pauwi. Habang natutulog si Sofia sa likod,
Sinira ni Althea ang katahimikan. Salamat, Miguel. Para sa araw na ito. Para sa lahat. Tumingin lang si Miguel sa daan. Ginagawa ko po ito dahil mahalaga kayo sa akin. Mahina niyang sagot. Natigilan si Althea. May kung anong kuryenteng dumaloy sa kanyang buong katawan. Hindi yun sinabi ng isang driver sa kanyang amo. Iyon ay sinabi ng isang tao sa isa pang tao. Gabi na nang makarating sila sa tapat ng kondominium. Ang langit ay puno ng mga bituin. Bago bumaba, humarap si Althea kay Miguel. Ang lahat ng emosyon ng araw na iyon, ang pasasalamat, ang pag-asa, ang bagong tuklas na kaligayahan, ay nag-uumapaw sa kanyang dibdib. Hindi na siya nag-isip. Dahan-dahan siyang lumapit at hinalikan ito sa mga labi. Isang halik na magaan, maikli, puno ng kahulugan. Isang pasasalamat, isang pangako. Nang bumitaw siya, nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Miguel. Ang sandaling iyon, na tila kinuha mula sa isang pelikula, ay biglang nawasak ng isang matinis na tunog. Ang cellphone ni Althea. Nanginginig ang kamay na sinagot niya ito, si Tita Lorna. Ang boses nito ay nanginginig at puno ng pag-aalala. Althea, nasaan ka? May kailangan kang malaman. Tita, kalma lang. Anong nangyari? Nakita ko si Victor dito sa restaurant malapit sa opisina ninyo. May kasama siyang tao, parang private investigator. At ang pinag-uusapan nila, Althea, ang pinag-uusapan nila ay ang driver mo. Nanlamig ang buong katawan ni Althea. Ang init ng halik ay biglang napalitan ng yelo. May tinatago ba ang lalaking yan, Althea? Dahil kung ano man yon, sinisigurado ni Victor na malalaman niya. Dahan-dahang ibinaba ni Althea ang telepono. Tumingin siya kay Miguel na nag-aalala na ngayon sa kanyang reaksyon. Ang lalaking kahahalik lang niya. Ang lalaking pinagkakatiwalaan niya. Ang lalaking may sarili palang sikreto. Ang mga salita ni Tita Lorna ay parang laso na nakumalat sa isip ni Althea. May tinatago ba ang lalaking yan? Pag-akyat niya sa kanyang unit, hindi na siya makatingin ng diretso kay Miguel. Ang tamis ng halik kanina ay napalitan ng pait ng pagdududa. Tinulungan siya ni Miguel na iakyat ang tulog na si Sofia. At sa bawat galaw nito, sa bawat pag-iingat, ang isip ni Althea ay sumisigaw. Sino ka ba talaga? Ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong ni Miguel. Napapansin ang kanyang pananahimik. Umuwi ka na. Gabi na. Malamig niyang sagot. Hindi ito tinitingnan. Naramdaman niya ang pag-aalinlangan ni Miguel bago ito tuluyang tumalikod at umalis. Kinabukasan, isang malaking brown envelope na may markang confidential ang inihatid ng isang messenger sa kanyang opisina. Walang pangalan ng nagpadala. Kinakabahan, binuksan niya ito. Ang laman ay hindi mga dokumento ng kumpanya. Mga papeles ito, mga kopya ng DTI registration, mga artikulo ng pagsososyo, at mga litrato. Ang mga kamay ni Althea ay nagsimulang manginig habang tinitingnan niya ang bawat isa. Isang litrato ng dalawang lalaki, masaya at nakaakbay sa isa't isa sa harap ng isang opisina. Innovatex Solutions. Ang isa ay si Victor. At ang isa, si Miguel. Hindi maaari. Sunod-sunod niyang tiningnan ang mga papeles. Si Miguel De Leon at Victor Montenegro, mga co-founder ng isang startup na tech company, 5 taon na ang nakalilipas. Mga news clippings tungkol sa biglaang pagbagsak ng kumpanya. At ang pinakahuli, isang kopya ng demanda kung saan si Miguel De Leon ang idinidiin bilang siyang may kasalanan sa lahat. Bumagsak si Althea sa kanyang upuan. Ang hangin ay tila nawala sa silid. Lahat ng kabaitan, lahat ng tulong, lahat ng maliliit na bagay. Ang pag-aalaga kay Sofia, ang pagtatanggol sa kanya laban kay Victor, ang halik. Lahat pala ay isang malaking kasinungalingan. Hindi nagkataon ang lahat. Pinlano ito, ipinadala siya.
Marahil ay tauhan siya ni Victor, nagpapanggap para makuha ang tiwala niya. O mas malala pa, ginagamit niya si Althea para makapaghiganti kay Victor. Pareho lang. Sa parehong sitwasyon, siya ang ginamit. Siya ang laruan sa gitna. Ang sakit ay matalim. Mas matalim pa sa sakit na idinulot ni Victor noon. Dahil kay Victor, alam niyang halimaw ito. Ngunit kay Miguel umasa siya. Nagtiwala siya. Nagbukas siya ng puso. Nang dumating si Miguel sa opisina para sunduin siya, sinalubong siya ni Althea sa lobby. Ang mukha niya ay walang emosyon. Isang maskarang bakal na mas matibay pa kaysa dati. "Ma'am?" tanong ni Miguel, nakakaramdam ng kakaiba. Walang salitang lumabas sa bibig ni Althea. Inihagis niya ang envelope sa dibdib ni Miguel. Nalaglag ito at kumalat ang laman sa sahig. Ang mga litrato, ang mga papeles. Nakita ni Miguel ang mga ito, ang mukha niya sa tabi ni Victor. Ang mga bangungot ng kanyang nakaraan, nakalatag sa makintab na sahig ng lobby para makita ng lahat na patulala siya. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Paano niya ipapaliwanag? Saan siya magsisimula? Ang kanyang pananahimik sa mata ni Althea ay isang pag-amin. "Kaya pala," sabi ni Althea, ang boses ay malamig at basag. "Kaya pala alam mo ang lahat. Ang kape ko, ang paboritong kanta ng anak ko. Dahil pinag-aralan mo ako, bahagi lahat ng plano." "Althea, hindi. Huwag mong banggitin ang pangalan ko," sigaw ni Althea. At sa pagkakataong ito, tumulo na ang luha ng galit mula sa kanyang mga mata. Ang lahat ng tao sa lobby ay nakatingin sa kanila. Akala ko iba ka. Akala ko nagkamali ako. Bumalik ang lahat ng alaala ng panloloko ni Victor. Ang mga kasinungalingan, ang mga pagtataksil. At ngayon, narito na naman, sa ibang mukha, sa ibang paraan. "Umalis ka," sabi ni Althea. Ang bawat salita ay puno ng lason. "Umalis ka sa buhay namin. Huwag ka nang magpapakita pa. Pare-pareho lang kayong lahat." Tumingin si Miguel sa kanya. Ang mga mata ay puno ng sakit at pagsisisi. Gusto niyang magpaliwanag, ngunit alam niyang walang salita ang kayang ayusin ang pinsalang nagawa na. Sa paningin ni Althea, isa na siyang sinungaling, isa siyang traidor. Tumalikod si Miguel at naglakad paalis. Bawat hakbang ay parang may pabigat na 1,000 kilo. Naiwan si Althea na nakatayo sa gitna ng lobby. Matigas, matatag. Ngunit nang makapasok siya sa elevator at sumara ang mga pinto, napasandal siya sa malamig na pader na metal. Doon sa pag-iisa, gumuho siya. Napaupo siya sa sahig ng elevator at umiyak ng umiyak. Ang pader na bakal ay hindi lang nabitak. Ito ay gumuho at naging abo. Siya na lang ulit mag-isa. At sa pagkakataong ito, pakiramdam niya na wala na sa kanya ang lahat. Ang mga sumunod na araw ay isang malaking blanko. Para kay Althea, ang mundo ay nawalan ng kulay. Ginawa niya ang mga dapat gawin, pumasok sa opisina, dumalo sa mga meeting, kausapin ang mga abogado. Gumalaw siya na parang isang robot. Ang kanyang puso at isip ay manhid. Ang pag-alis ni Miguel ay nag-iwan ng isang malaking butas. Isang butas na mas malaki pa kaysa sa inaakala niya. Ang sasakyan ay naging malamig at tahimik na naman. Walang mainit na kape. Walang pamilyar na ngiti sa rearview mirror. Bawat sulok ng kanyang buhay, mula sa umaga hanggang gabi, ay may paalala ng kanyang pagkawala. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang tanong na, paulit tinatanong ng isang maliit na boses. "Mommy, where's Tito Miggy?" Tanong ni Sofia isang gabi habang naghahapunan sila. "Is he mad at me? Is he not coming back?" Bawat tanong ay parang isang karayom na tumutusok sa puso ni Althea. Paano niya ipapaliwanag sa isang bata
ang sakit ng pagtataksil. Paano niya sasabihin na ang taong nagturo sa kanyang magbike at nagpangiti sa kanya ay isa lang palang kasinungalingan? He's busy, baby. Iyon lang ang palagi niyang naisasagot. Napansin ni Althea ang pagbabago kay Sofia. Hindi na ito kasing sigla ng dati. Madalas itong tahimik at matamlay. Ang kalungkutan ng ina ay nararamdaman ng anak. Habang tumatagal, sa gitna ng kanyang kalungkutan, nagsimulang mag-iba ang takbo ng isip ni Althea. Ang galit ay unti-unting napapalitan ng mga tanong. Kung si Miguel ay kasabwat ni Victor, bakit siya nito tinulungan? Bakit siya nito ipinagtanggol sa mall? Kung bahagi siya ng isang masamang plano, bakit ang mga kilos niya ay puro kabutihan? Naalala niya ang itsura ni Miguel nang iabot nito ang panyo noong umiiyak siya. Naalala niya ang pasensya nito habang tinuturuan si Sofia. Naalala niya ang sakit sa mga mata nito noong pinalayas niya ito. Hindi ito ang mga mata ng isang sinungaling. Ito ang mga mata ng isang taong nasasaktan. Isang gabi, hindi siya makatulog. Nagpunta siya sa kwarto ni Sofia at naupo sa tabi ng kama nito. Hinaplos niya ang buhok ng natutulog na anak. Sa ibabaw ng bedside table, nakita niya ang paboritong libro ng kwento ni Sofia. Ang librong huling binasa ni Miguel para dito. Kinuha niya ito. Balak sanang iligpit nang may isang bagay na nahulog mula sa pagitan ng mga pahina. Isang maliit na silver na USB flash drive. Simple lang ito, walang tatak, maliban sa isang salitang nakaukit sa gilid nito, Innovatech. Napakunot ang noo ni Althea. Ito marahil ang naiwan ni Miguel. Dinala niya ito sa kanyang study at may pag-aalinlangang isinaksak sa kanyang laptop. Iisang folder lang ang laman. Ang pangalan ng folder, para kay Althea. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Binuksan niya ito. Ang bumungad sa kanya ay hindi mga blackmail na materyales o mga sikreto ng kumpanya. Ang laman nito ay mga resulta ng pananaliksik, mga shipping manifests, mga spreadsheet ng mga serial numbers, mga kopya ng mga transaksyon sa bangko na nagpapakita ng malalaking deposito sa mga offshore accounts ni Victor Montenegro na nagtutugma sa mga petsa ng mga peking shipment. Lahat ng ginawa ni Miguel sa mga araw na personal, ang paalam niya. Lahat ng ebidensyang kailangan niya para labanan si Victor, hindi lang sa custody case, kundi para sirain ito sa mundo ng negosyo, ay naroon. Inipon ni Miguel ang lahat ng ito para sa kanya. Habang iniscroll niya ang mga dokumento, isang text file ang nakaagaw ng kanyang pansin. Ang pangalan, Draft. Binuksan niya ito. Ito pala ay isang email na hindi na ipadala. Isang draft para sa kanya. Althea, hindi ko alam kung paano sisimulan ito. At hindi ko alam kung may karapatan pa ba akong magpaliwanag. Oo, totoo, Mama. Totoo ang lahat. Si Victor at ako, kami ang nagtayo ng Innovatech. Siya ang utak sa negosyo, ako ang sa teknolohiya. Kaibigan ang turing ko sa kanya. Kapatid. Pero niloko niya ako. Inagaw niya ang lahat. Ang kumpanya, ang mga pangarap ko. Sinira niya ang pangalan ko. Nagsimula ako ulit mula sa wala. Ang pagiging driver ay ang tanging paraan na alam ko para makabangon ng marangal. Hindi ko alam na ikaw, na may koneksyon ka sa kanya. Nang malaman ko, gusto kong umalis. Pero nakita ko kung paano kanya tratuhin. Nakita ko ang takot sa mga mata mo. Nakita ko ang sarili ko sa'yo. At nakita ko si Sofia. Nagkamali ako na hindi ko sinabi sa'yo agad. Natakot ako. Natakot akong isipin mo na ginagamit lang kita para makapaghiganti. Siguro nga sa simula, may kaunting ganon. Pero habang tumatagal, nawala ang lahat ng yon. Napalitan ka ng pag-aalala. Napalitan ng paghanga. Napalitan ng... Ang email ay hindi tapos. Naputol. Ngunit sapat na yon. Napahawak si Althea sa kanyang bibig.
Ang mga luha ng pagsisisi ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang ebidensya ng katapatan ni Miguel ay nasa harapan na pala niya sa lahat ng oras. Ngunit nabulag siya ng sarili niyang sakit, ng sarili niyang nakaraan. Hinusgahan niya ito base sa sugat na ibinigay ng iba. Pinalayas niya ang tanging taong tunay na tumulong sa kanya. Ang tanging taong nakakita sa tunay na siya. Hindi na niya kayang manalo sa labang ito ng mag-isa. At higit pa doon, ayaw na niyang mag-isa. Kailangan niyang itama ang kanyang pagkakamali. Kailangan niyang lunukin ang kanyang pride. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang mga daliri. Hinanap niya ang pangalang driver. Nagbago na ang tingin niya sa salitang iyon. Hindi na ito isang trabaho. Ito na ang pangalan ng pag-asa. Pinindot niya ang call button. Nagring ito ng 1 beses, 2 beses. Please, sagutin mo. Bulong niya sa sarili. Sa 3 ring, tumigil ito. Isang pamilyar na boses ang sumagot. Althea? Sa totoo lang, hindi talaga umalis si Miguel. Pagkatapos ng gabing pinalayas siya ni Althea, umupa siya ng isang maliit na kwarto sa isang paupahan na may tanaw sa condominium building nito. Mula sa kanyang bintana, malayo man, ay natatanaw niya ang mga ilaw sa unit ni Althea. Binabantayan niya ito. Sinisigurado niyang walang ibang panganib na darating. Hindi siya tumigil sa pag-iipon ng ebidensya laban kay Victor. Sa gabi, siya si Miguel de Leon, ang engineer na naghuhukay ng mga digital na libingan. Sa umaga, siya si Miggy, isang ordinaryong tao na nag-aabang lang. Naghihintay siya, hindi dahil umaasa siyang babalikan siya, kundi dahil hindi niya kayang talikuran ang isang laban na alam niyang dapat niyang tapusin. Kaya nang tumawag si Althea, hindi siya nagulat. Pero ang puso niya, na matagal nang manhid, ay biglang tumibok ng malakas. Nasaan ka? Tanong ni Althea sa kabilang linya. Ang boses ay basag, ngunit determinado. Malapit lang. Nagkita sila sa isang 24 oras na coffee shop, sa isang sulok kung saan walang makakakita sa kanila. Ang Althea na dumating ay iba sa Althea na nagpalayas sa kanya. Wala ang maskarang bakal, wala ang matalim na tingin. Ang kaharap niya ngayon ay isang babaeng pagod, sugatan, ngunit may bagong liwanag sa mga mata, ang liwanag ng pag-amin sa pagkakamali. I'm sorry, sabi ni Althea, diretso sa punto. Sa lahat, sa paghusga ko sa'yo, sa hindi pakikinig, sa lahat. Tumingin lang si Miguel sa kanya. Ang lahat ng sakit at galit na naramdaman niya sa mga nakalipas na araw ay tila naglaho na parang bula. Isang ngiti, isang maliit at pagod na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam ko, sagot niya. At sa 2 salitang iyon, nandoon na ang lahat. Ang pag-unawa, ang pagpapatawad. Inilapag ni Althea ang USB sa lamesa. Nakita ko, lahat ng ito, para sa akin mo ginawa. Para sa atin, pagtatama ni Miguel. May utang din sa akin ang taong yon. Hindi na sila ang amo at ang driver. Hindi na sila ang 2 taong pinaglaruan ng tadhana. Sa gabing iyon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng coffee shop, sila ay naging magkakampi, mga alyado. May nalalapit na annual stockholders meeting ang kumpanya, paliwanag ni Althea. Ang boses ay nagkaroon na ng apoy ng isang CEO. Doon, magkakaroon ng botohan para sa bagong chairman ng board. Victor is trying to stage a hostile takeover. Ginagamit niya ang mga koneksyon niya para makuha ang boto ng mga board members. At doon din natin siya babagsakin, dugtong ni Miguel. Ang mga matay nagniningning na sa ideya. Ang mga sumunod na araw at gabi ay ginugol nila sa paghahanda. Ang apartment ni Althea ay naging kanilang war room, ang kanyang galing sa diskarte sa negosyo at impluensya, at ang galing ni Miguel sa technical na aspeto at digital forensics ay naging isang perpektong kombinasyon. Sila ay nagtrabaho ng magkatabi, balikat sa balikat. Sa mga sandaling iyon,
Mas nakilala nila ang isa't isa. Nakita ni Althea ang talino at passion ni Miguel para sa kanyang dating propesyon. Nakita naman ni Miguel ang tapang at determinasyon ni Althea na bumangon mula sa abo. Ang paghanga ay lumalim. Ang respeto ay nabuo. Dumating ang araw ng stockholders meeting. Ang hangin sa loob ng malaking conference hall ay mabigat sa tensyon. Pumasok si Victor Montenegro na tila isa ng hari, kumakamay sa mga board members. Ang mukha ay puno ng kumpiyansa. Nagsimula ang kanyang presentasyon. Puno ito ng mga pangako, ng mga plano, para sa mas magandang kinabukasan ng kumpanya. At pagkatapos, sinimulan na niya ang kanyang atake kay Althea. Binabanggit ang personal na issue nito at ang kawalan ng katatagan bilang isang leader. Nakatayo si Althea sa gilid, tahimik na nakikinig. Nang matapos si Victor, lahat ng mata ay napunta sa kanya. Naghihintay ng kanyang depensa. Ngumiti si Althea. "Thank you, Mr. Montenegro, for your colorful presentation. Bago po tayo magpatuloy sa botohan, meron lang po akong isang espesyal na panauhin na nais ipakilala sa inyo." Bumukas ang pinto sa likod. At mula doon, pumasok si Miguel de Leon. Hindi na siya nakasuot ng uniforme ng driver. Nakasuot siya ng isang simpleng business suit, dala-dala ang isang laptop. For those of you who don't know, pagpapatuloy ni Althea, this is Mr. Miguel de Leon, ang original co-founder at ang tunay na utak sa likod ng Innovatech Solutions. Nanlaki ang mga mata ni Victor. Ang kulay ng kanyang mukha ay biglang namutla. "This is ridiculous!" sigaw ni Victor. "Anong ginagawa ng isang ex-convict dito?" "Hindi po ako na-convict, Mr. Montenegro." Kalmadong sagot ni Miguel habang isinasaksak ang kanyang laptop sa projector. "Dahil kulang po kayo sa ebidensya. Pero ako po hindi." At sa malaking screen sa likod nila, isa-isang lumabas ang lahat. Ang mga pekeng dokumento, ang mga bank transfer, ang mga email, ang buong istorya ng pandaraya ni Victor, hindi lang kay Miguel, kundi pati na rin sa gobyerno sa pamamagitan ng tax evasion at smuggling. Isang hindi maikakailang ebidensya ng kanyang katiwalian. Natahimik ang buong silid. Wala nang kumpiyansa sa mukha ni Victor. Tanging galit na lang. Isang galit na wala ng kontrol. Nang makita niyang wala na siyang takas, na siya ay nasukol na, isang primordial na sigaw ang kumawala sa kanya. Sa isang kisap mata, tumakbo siya. Hindi papunta sa pinto para tumakas, kundi papunta kay Althea. "Kung hindi ka magiging akin, sisirain kita." Sigaw niya, ang mga matay nanlilisik. Ang kamay ay nakataas, handang manakit. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang anino ang humarang sa kanyang daraanan. Si Miguel. Hindi siya umilag. Hinarap niya ito. Sinalo niya ang suntok na para kay Althea. Tumama ang kamao ni Victor sa panga ni Miguel. Ang lakas ng impact ay nagpatalsik sa kanya sa sahig. Ngunit bago pa man makagawa ng isa pang hakbang si Victor, dumating na ang mga security personnel na kanina pa pala tinawagan ni Althea. Hinawakan nila si Victor sa magkabilang braso. Nagpupumiglas ito, sumisigaw, nagbabanta. Ngunit tapos na ang lahat. Ang hari ay nahulog na mula sa kanyang trono. Ang gulo ay mabilis na naawat. Habang kinakaladkad ng mga gwardiya si Victor palabas ng silid, ang kanyang mga sigaw at pagbabanta ay unti-unting humina hanggang sa tuluyan nang nawala. Ang naiwan ay isang nakabibinging katahimikan. Lahat ng mga board members ay nakatayo, tulala, hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Ngunit hindi sila ang nakikita ni Althea. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao. Si Miguel, na dahan-dahang bumabangon mula sa sahig, hawak ang kanyang panga. Nilapitan siya ni Althea. Ang puso niya ay kumakabog sa pag-aalala. "Miguel, okay ka lang ba?" Tumingin ito sa kanya. Sa kabila ng namumulang pasa sa gilid ng kanyang labi, isang maliit na ngiti ang sumilay. "Mas masakit yung mga sinabi mo sa akin sa lobby," biro niya.
Sa gitna ng tensyon, isang mahinang pagtawa ang kumawala kay Althea. Isang tawa na may kasamang luha. Hindi niya ito niyakap. Sa halip, ang kamay niya ay marahang dumapo sa braso nito. Isang haplos na puno ng pag-aalala at pasasalamat. Halika, kailangan nating lagyan ng yelo yan. Iniwan nila ang nagkakagulong conference hall at ang mga nagbubulungang miyembro ng board. Sa loob ng opisina ni Althea, ang katahimikan na sumalubong sa kanila ay hindi na malamig. Ito ay payapa. Kumuha si Althea ng first aid kit at maingat na ginamot ang sugat ni Miguel. Habang marahan niyang idinidiin ang ice pack sa namamagang panga nito, ang kanilang mga mata ay hindi naghihiwalay. Wala ng pader, wala ng maskara. Tanging dalawang tao na nakakita sa pinakapangit at pinakamagandang bahagi ng isa't isa. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat. Halos pabulong na, sabi ni Althea. Hindi mo kailangan, sagot ni Miguel. Ginawa ko to para sa atin, para matapos na ang lahat. Tapos na nga, sabi ni Althea, kasabay ng isang malalim na buntong hininga. Isang bigat na matagal na niyang pasan ang sa wakas ay nabitawan. Ngunit may isa pang bigat na kailangan niyang harapin. Ang bigat ng kanyang sariling pagkakamali. Miguel! Seryoso niyang sabi, ibinaba ang ice pack. Yung mga sinabi ko sa'yo. Sa lobby, walang araw na hindi ko pinagsisihan yon. I'm so sorry. Hinawakan ni Miguel ang kamay ni Althea. Mainit. Matatag. Naiintindihan ko, Althea. Nasaktan ka. At sa sobrang sakit, yung unang taong nakita mo, dun mo na ibuhos. Alam ko ang pakiramdam. Ang pag-unawang yon, ang pagpapatawad na hindi na kailangang hilingin, ang tuluyang bumasag sa natitirang depensa sa puso ni Althea. Mahal kita, Miggy. Sabi niya, ang boses ay basag, ngunit buo. Hindi dahil niligtas mo ako o dahil sa kung anong ginawa mo. Mahal kita dahil sa kung sino ka, dahil ipinakita mo sa akin na pwedeng magtiwala ulit. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Miguel, ngunit hindi ito luha ng lungkot. Ito ay luha ng kaluwagan. Hinawakan niya ang mukha ni Althea. Mahal din kita, Althea, mula pa noong una, mula noong marinig ko kung paano ka mag-alala para kay Sofia sa gitna ng bagyo. At sa pagkakataong yon, ang kanilang mga labi ay muling nagtagpo. Hindi na ito isang halik ng pasasalamat o ng biglaang emosyon. Ito ay isang halik ng pag-unawa, ng paghilom, ng isang pangakong pareho nilang tutuparin. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Ang iskandalo ni Victor ay yumanig sa mundo ng negosyo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nag-iisa si Althea sa pagharap dito. Kasama niya si Miguel sa bawat hakbang, mula sa pagharap sa media hanggang sa pagpapatatag muli ng tiwala ng mga investor. Isang gabi, pagkatapos ng isang napakahabang araw, naabutan ni Miguel si Althea na nakatulala sa bintana ng kanyang opisina. Hawak ang isang tasa ng kape. Malalim ang iniisip natin, sabi ni Miguel. Tumabi sa kanya. Iniisip ko lang, sagot ni Althea, kung paano nagsimula ang lahat sa isang sirang kotse sa gitna ng ulan. Siguro, minsan, kailangan talagang masira ang isang bagay, sabi ni Miguel, para mabigyan ng daan ang isang bagay na mas maganda. Tumingin si Althea sa kanya, sa lalaking pumasok sa buhay niya bilang isang driver. Ngunit ngayon, ay kasosyo na niya sa lahat ng bagay. Hindi na niya kailangan ng mamahaling sasakyan para maramdamang ligtas. Ang kailangan lang niya ay ang kamay nitong laging nakahandang humawak sa kanya. Mula sa malayo, tumunog ang telepono sa lamesa ni Althea. Isang video call mula kay Sofia na nasa bahay kasama ang kanyang tita Lorna. Mommy! Tito Miggy! Masayang bati ng bata. When are you coming home? Tita Lorna is teaching me how to bake.
But she keeps burning the cookies. Nagkatawanan sila. We're on our way, baby. Sagot ni Althea, ang nangiti ay abot sa kanyang mga mata. Uwi na kami, little CEO. Dagdag ni Miguel. Pinatay nila ang tawag. Magkahawak kamay silang lumabas ng opisina, patungo sa sasakyan, patungo sa bahay, patungo sa kanilang pamilya. Walang proposal sa ilalim ng mga bituin, walang engranding epilogue, tanging isang simple at tahimik na pangunawa. Ang kanilang bagong simula ay hindi isang engkantada. Ito ay isang pang-araw-araw na pagpili. Ang piliing magtiwala, ang piliing magpatawad at ang piliing mahalin ang pamilyang kanilang binuo mula sa mga lamat ng nakaraan. At para sa kanila, iyon ay higit pa sa sapa. At dito nagtatapos ang kwento ni na Althea at Miguel. Maraming salamat, mga minamahal kong tagapakinig, sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsama sa akin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang bawat takot ni Althea, ang bawat sakripisyo ni Miguel, at ang bawat luhang pumatak sa kanilang mga puso. Nais kong lumikha ng isang salaysay na hindi lamang tungkol sa kilig at pag-ibig, kundi tungkol din sa katatagan ng isang pusong nasugatan na naglakas loob na muling magtiwala. Ang kwento ni na Althea at Miguel ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatagpuan sa pagiging perpekto, kundi sa kung paano natin niyayakap ang mga lamat at sugat ng isa't isa. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, hindi lamang sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili. At higit sa lahat, ito ay isang paalala na sa kabila ng pinakamadilim na bagyo, laging may pag-asang naghihintay, isang bagong simula na handang sumilay. Sana'y napulutan ninyo ng inspirasyon ang kanilang paglalakbay. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi? Aling eksena ang tumatak sa inyong puso? Ikinagagalak kong mabasa ang inyong mga komento at marinig ang inyong mga saloobin. Ang inyong mga mensahe ang nagbibigay sa akin ng lakas upang magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong tatagos sa ating mga puso. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.